upang maranasan kung ano ang pakiramdam ng mabuhay muli. Ngunit ang naninigarilyong lalaki ang nagmamay-ari ng kanyang katawan at humithit ng 100 pakete ng sigarilyo sa isang upuan. Sa sandaling huminto siya, pumalit ang bata at kumain sila ng junk food mula sa refrigerator hanggang sa halos 3 na siya. Pagkatapos ng angkinin siya ng matanda, naubos niya ang mahigit 20 bote ng matapang na alak. Tanging ang umiiyak na babae lang ang hindi na kontrol ang kanyang katawan. Ngunit tuwing umaga pagkagising ni Joey, nadatnan niya itong nakahiga sa tabi niya na tahimik. Sa loob ng ilang araw, tuluyan nang bumagsak ang katawan ni Joey. Nagpunta siya upang maghanap ng isang master para sa tulong. Ngunit sinabi ng ang hiling ng batang lalaki, ang pangatlong hiling ng pulis at humingi ng lisensya. Ngunit ulila na raw siya pa nang siyang magluto para sa kanya, pumayag siya. Noong araw na iyon, naghanda siya ng isang buong mesa ng pagkain. Pagkatapos kumain, sinabihan ni Joey ang mga multo. Natupad na ang lahat ng hiling nyo, pwede na kayong umalis ng mapayapa. Nang magising kinabukasan, lahat ng multo ay naglaho. Nakaramdam siya ng pangungulila, naglabas siya ng lunchbox at ibinahagi sa babaeng gusto niya. Tanong niya, ang lahat ng yan ay ako ang gumawa. Bakit celery ang gamit mo, sabi ng babae? Sabi kasi sa akin ng nanay ko ay mabuti sa dugo ang celery. Ngunit sa sandaling sinabi niya iyon, bigla siyang natigilan. Ang mga alaala mula sa kanyang nakalimutang pagkabata ay bumalik na ang babaeng iyon ay ang ina niya. Matapos niyang maintindihan, desperado siyang tumakbo pa uwi. Bumabalik lahat ng alaala niya. Ang batang lalaki ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang pagdala sa kanya upang manood ng animated na pelikula ay isang pangako na ginawa ng kanyang kapatid. Ang matandang alcoholic ay ang kanyang minamahal na lolo. Ang taong naninigarilyo ay ang kanyang ama. Ilang taon na ang nakalilipas, ang kanyang buong pamilya ay naglakbay sa tabing dagat. Ngunit isang malaking truck ang bumangga sa kanilang sasakyan. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at nahulog sa bangin. Nasawi ang lahat. Siya lamang ang nakaligtas dahil ipinagsanggalang siya ng kanyang ina gamit ang sarili nitong katawan. Nabuhay siya, ngunit nawala ang lahat ng kanyang mga alaala mula sa araw na iyon. Pag-uwi niya, walang tao sa bahay at nilamon siya ng matinding pighati sa pagkawala ng kanyang pamilya. Noon din, nagbalik ang mga multo ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na huwag umiyak, pinayuhan siya ng kanyang lolo na magmahal ng tapat, pinagsabihan siya ng sinubukan niyang tumalon sa ilog. Lumunok ang lalaki ng isang dakot ng pampatulog at mabilis na nahimatay. Ngunit pumasok ang may-ari ng bahay at natagpuan siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumalon sa ilog, ngunit nagkataon na may rescue team sa tabing ilog. Kahit ang kamatayan mismo ay tumangging kunin siya. Paggising sa hospital bed, may nakita siyang lalaking naninigarilyo sa tabi niya, nataranta siya. Ngunit nang lumapit ang nurse upang huminto sa paninigarilyo, isang sigarilyo ang biglang sumulpot sa kanyang kamay. Ang nakakapagtaka pa ay siya lang ang nakakakita sa lalaking ito. Mula sa araw na tumalon siya sa ilog, nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga multo. Nang maglaon, ay nakakita siya ng 4 pang multo. Matakaw na batang lalaki na walang tigil sa pagkain, isang lalaking lulong sa sigarilyo, isang matandang lalaki na umiinom buong araw, at isang babaeng mahilig umiyak. Nang matuklasan nilang si Joey